Natapos na ang mga unang pista ng taon dito sa Israel at masasabi rin nating natapos na ang digmaan. Bueno, ang nangyayari ay hindi pagtatapos ng sigalot kundi isang maigting na armadong paghinto. Pumayag ang Iran na huminto ng 2 linggo ngunit tuloy pa rin ang pagpapaputok ng Hezbollah. Nagpatuloy ang Israel sa pag-atake sa Lebanon at alam ng lahat na ang kasunduan ay hindi garantiyang titigil ang pagbagsak ng mga misil. Magandang araw, ako si Ari. Ngayon, ika-9 ng Abril malinaw ang sitwasyon pero sabay na napakadelikado rin. May pansamantalang tigil putukan sa pagitan ng Iran na namamagitan ng Pakistan at may mga pag-uusap na nakatakda sa Islamabad para subukang makabuo ng mas matibay na kasunduan. Malinaw na sinabi ng Israel mula simula na ang tigil putukan ay hindi agad magtatapos sa labanan sa Lebanon. At ang pagkakaibang yan na maaring tunog technical ay siya talagang susi sa lahat ng nakikita natin ngayon. Bakit ko sinasabing ito ang susi? Kasi para sa Iran, ang Hezbollah ay hindi hiwalay na usapin. Para sa Tehran, ang front sa Lebanon ay bahagi ng parehong regional na aksis. Isa ito sa kanilang mga proxy. Lumabas ang presidente ng Iran at sinabing nilalabag ng mga pag-atake ng Israel sa Lebanon ang kasunduan at kung magpatuloy ito, mawawala ng saysay ang negosasyon. Sa kabilang banda, US at Israel. Nilinaw nila na ang tigil putukan ay Iran lang at hindi kasama ang Hezbollah at na ang hilaga ng Israel ay nananatiling isang aktibong harapan hanggat may tunay na banta mula sa kabila ng hangganan. At dito pumapasok ang mga huling pag-atake ng Israel sa Lebanon na malayong maging simboliko. Kahapon, inilunsad ng hukbong himpapawid ng Israel ang pinakamalaking bugso ng mga pag-atake sa yugtong ito ng kampanya laban sa Hezbollah. Sabi ng militar, 50 eroplano ang sumali. Humigit kumulang 160 bomba mula sa mga eroplanong pandigma ang inihulog sa halos 100 target sa loob ng 10 minuto. Ayon sa Israel, ang mga target ay mga sentrong pamunuan, infrastrukturang militar at mga operatibong himpilan ng Hezbollah sa Beirut, Lambak ng Bekaa at Timog Lebanon. Ayon sa Israel, ang pag-atake ay para sa mga himpilan ng intelihensya, sentro ng pagpaplano ng pag-atake, infrastruktura ng armas, mga kagamitang pandagat at mga unit gaya ng Puwersang Radwan at Unit 127. Ibig sabihin, hindi ito isang babalang pag-atake, kundi isang pagpapakita ng kakayahan, ng abot at ng isang mensahe. Ang mensahe ay malinaw at direkta. Kahit may tigil putukan sa Iran, ayaw ng Israel na gamitin ito ng Hezbollah para makabawi, makapag-armas muli at muling magtatag ng balanse ng pagpigil sa hilaga. At sa lahat ng ito, kapag pumasok na ang digmaan sa ganitong yugto, maaring magtunog na parang eksakto at kontrolado ang mga mapa at pahayag. Pero hindi teorya ang digmaan para sa mga lungsod. Nararanasan nila ito sa gitna ng usok, guho, ambulansya at takot. Habang iniisip ng marami na pagkatapos ng bugso ng pag-atake ay maaaring magkaroon ng pansamantalang katahimikan, nakita natin ngayon na hindi ganon. Nagpatuloy pa rin sa pagpapaputok si Hezbollah. Ayon sa CFDI, mga 70 rocket ang pinaputok mula Lebanon papuntang hilagang Israel na yon. May mga alerto sa hilaga, kabilang ang Nariya, malapit sa hangganan at ilang bahagi ng Galilea. Sa ilan sa mga kasong yon, bumagsak ang mga projectile sa bukas na lugar at walang agad na sugatan. Bago ko i-record ang video, inatake rin ang Haifa mula sa hilaga. Pero ang mahalaga dito ay hindi lang ang pinsa lang naganap. Ang mahalaga ay bukas pa rin ang front, buhay pa rin, aktibo pa rin. Ayon sa impormasyon ng Israel, mula Marso 2 nakapagpaputok na ang Hezbollah ng halos 3,000 munisyon mula Timog Lebanon papuntang Israel. At kasabay nito, iniulat ng Israel na sa isang pag-atake sa Beirut, napatay si Ali Yusuf Arshi, na kinilalang pamangkin at personal na sekretaryo ni Naim Qassem, ang kasalukuyang leader ng Hezbollah. Ibig sabihin, habang may mga nagsasalita tungkol sa tigil putukan sa lugar, may dalawang bagay na patuloy na nangyayari ng sabay. Mga pagpapaputok mula Lebanon papuntang Israel at mga piling pagpatay sa mga personalidad na konektado sa pamunuan ng Hezbollah. Ipinapakita nito na hindi pa tapos ang digmaan, tuloy pa rin ito. Dito rin lumalabas ang isa pang mahalagang elemento. Inanunso ni Netanyahu na magsisimula ang Israel ng direktang pag-uusap sa Lebanon sa lalong madaling panahon. Ayon sa mga inilatala sa mga Israeli na media, ang focus ng mga pag-uusap na ito ay ang pagdidisarma ng Hezbollah at ang posibilidad na umusad tungo sa mas matatag na relasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Pero kailangan talagang pagmasdan ito ng mabuti at bigyan ng malaking pansin.
Kasabay nito, malinaw na sinabi ng mga mapagkukunang Israeli na wala pang tigil putukan sa ngayon. Ngunit, mananatili ang mga puwersa ng Israel sa lugar upang kumilos laban sa anumang banta. Ibig sabihin, may diplomasya, pero nakahanda pa rin ang daliri sa gatilyo. Sa panig ng Lebanon, ang pinag-uusapan ay hindi eksaktong kapayapaan na dapat bigyang pansin. Noon pa, malino na sinabi ng mga Israeli na dapat itong tutukan at bantayan ng mabuti. Tutukan at bantayan. Sinabi nila, ayon sa Reuters, isang mataas na opisyal ng Lebanon ang nagsabing 24 na oras nang isinusulong ng Beirut ang pansamantalang tigil putukan para sa mas malawak na pag-uusap sa Israel. Bago ako magsimula, gusto kong ibahagi ang kwento ng botelyang ito na labis akong namangha at dapat ninyong malaman. Ang botelyang ito ay may dalang isang hindi kapani-paniwalang kwento na ngayon lang narinig. Nasa loob nito ang lupa mula sa Temple Mount sa Jerusalem na sinagip ng mga arkeologo matapos libu-libong taon ng kasaysayan itong maitapon bilang durog na bato. Ito ang pagkakataon natin na pigilan ang kasaysayan na maglaho. Simula ng taon na may personal na koneksyon sa Jerusalem. I-click ang link sa bio or iscan ang code para sa espesyal na alok. Sa pormulang parang marupok, natigil putukang pinagitnaan ng Pakistan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Kasabay nito, ilang bansa sa Europa ang nagdidiin na dapat palawigin ang tigil putukan sa Lebanon dahil kung hindi, maaaring lumala ang destabilization sa rehiyon. Narito pa ang isang mahalagang punto na dapat ipaliwanag ng malinaw. Mukhang sinusubukan ng Israel gawin ang dalawang bagay ng sabay. Una, umatake ng matindi bago siya mapigilan ng pressure mula sa diplomasya. At pangalawa, makarating sa isang mesa ng negosasyon na mas matatag ang posisyon, mas may kalamangan at mas naparusahan ang Hezbollah. Maging ang pahayagang Israel, ayon ay nag-ulat na yon na sa Jerusalem, pinag-aaralan nilang bumalik sa dating kasunduan noong Nobyembre 24 para sa Lebanon, pero pagkatapos lamang may isagawa ang malaking bahagi nito. Sa ibang salita, kung titigil man, mangyayari yon pagkatapos makapag-iwan ng napakalinaw na bakas. Ito ang napapaliwanag kung bakit napakalawak at napakatindi ng pag-atake kahapon. Hindi lang ito parusang militar, kundi hakbang din ang pagpapakita ng posisyon bago diplomasya. Kung bukas papasok ang Israel sa usapan tungkol sa Lebanon, nais nila itong gawin based sa simpleng lohika. Ang Hezbollah ay dapat talagang tanggalan ng armas, hindi lang sa mga pahayag, hindi lang sa mga pangako, hindi lang sa malabong mga formula. Kung susuriin ang mga nangyari mula Oktubre at ang mga racket mula Marso, mahirap paniwalaang papayag pa ang Israel sa mas mababa roon. Ngayon, pag-usapan natin ang tigil putukan kaugnay ng Iran para makita kung paano gumagalaw ang mga bagay doon. Sinabi ni Netanyahu na ang tigil putukan na ito ng 2 linggo ay hindi ang katapusan ng digmaan. Hindi ito ang katapusan ng kampanya, hindi ito ang katapusan ng digmaan, kundi isang mahalagang hakbang sa landas patungo sa mga layunin ng Israel. Ayon sa kanya, handang lumaban ng Israel kahit kailan at nasa gatilyo pa rin ang daliri. At nagdagdag pa siya ng mas mahalagang bagay na ang pinayamang uranium ng Iran ay kailangang maalis sa ekwasyon, maging sa pamamagitan ng kasunduan o sa muling pagsiklab ng labanan. Ibig sabihin may pahinga, pero hindi pa rin natatapos ang estratehikong dahilan ng digmaan. Ngayon, kung titingnan mo ang usapin tungkol sa kipot ng Hormuz, mas maunawaan mo kung gaano ito kahina at kadelikado. Kahit may tigil putukan ngayon, tuloy pa rin ang kalituhan. Sa mga balitang Israeli, iniulat na ang daanan sa dagat ay halos sarado pa rin o umaandar ng malayong mas mababa sa normal na antas. Iginigiit ng Iran na dapat makipag-ugnayan ang mga barko sa mga awtoridad ng Iran at sundin ang mga rutang kontrolado ng Iran. Ibig sabihin, hindi pa naibabalik ng tigil putukan ang normalidad sa reyon. Hindi natin nakikita ang panahon matapos ang digmaan, kundi isang nerbyosong armistisyo na may kondisyon at puno ng patibong. Kaya ano ang maaaring mangyari sa tigil putukan na ito? Sa tingin ko, based sa aking personal na pananaw at sa lahat ng ulat ng mga Israeli at internasyonal na media ngayon, may 3 posibleng senaryo. Una, kailangang magtagal ang tigil putukan para magkaroon ng pinakamababang balangkas. Malinaw na limitasyon sa programang nuklear, muling pagbubukas ng kipot ng Hormuz at kasunduan sa Lebanon. Ang pangalawa ay na magtagal ang tigil putukan. Formal na pero unti-unting nawawala ng saysay dahil sa mga sagupaan sa paligid, mga pag-atake ng mga proxy at mga sumbatang nagbabatuhan sa isa't isa. At ang pangatlo,
na buhay pa para sa akin ay biglang masira ang lahat ng ito. Kung hindi susuko ang Iran sa nuklear, patuloy na magpapaputok ang Hezbollah o makita ng Israel na ang tigil putukan nagbibigay lang ng puwang sa mga kaaway nito. At itong huli ay isang palagay lang, pero talagang tugma ito sa mga inilalatala ngayon ng maraming media, pati na rin sa mga opisyal na pahayag. At para maintindihan ang laki ng naging digmaan laban sa Iran, hanggang sa ngayon, gusto kong huminto sandali sa mga konkretong datos ng pinakabagong balansya ng iniwan ng 40 araw ng digmaan sa pagitan ng Estados Unidos at Israel laban sa Iran. Batay sa pinakabagong ulat, hanggang ngayon, sa Iran ay inatake ang 19,800 na mga target. Nagkaroon ng 60 target na pagpaslang 25 matataas na opisyal ang napatay. 1,937 ang nasawi sa panig ng Iran. Sa panig ng Israel, 66,428 na sirena ang tumunog. Nagkaroon ng 1,435 na pagpapakawala mula sa Iran. Mahigit 4,400 na pagpapakawala mula sa Lebanon, 6,305 na sibilyan ang inilikas. 42 ang namatay at 7,183 ang nasugatan. At sa regional na antas, sinasabi ng talaan na 14 na base militar ng Estados Unidos ang inatake. 1,241 na mga misil ang pinakawalan. 3,956 na drone ang pinakawalan mula Iran at 13 sundalong Amerikano ang namatay. Sige, kapag narinig mo ang mga sunod-sunod na bilang, maiintindihan mo ang isang simpleng bagay. Hindi ito isa na namang yugto lang. Hindi ito hiwalay na insidente sa pagitan ng Israel at Iran, kundi isang malawakang digmaan sa rehiyon. Militar, sibilyan, pang-ekonomiya at estratehikong epekto sa iba't ibang bansa sa rehiyon ng sabay-sabay. Binuod ng Israeli media outlet na Ynet ang balita gamit din ang isang mabigat na bilang. Ang tigil putukan ay dumating matapos ang 40 araw ng labanan na may 42 patay sa panig ng Israel. Batay sa ulat, 22 ang namatay sa direktang tama ng misil at roket, 12 sundalo at isa sibilyan ang nasawi sa laban sa Hezbollah at 7 pa ang namatay sa mga aksidente o emerhensiya dahil sa digmaan. Mahirap sabihin at makita ang lahat ng ito. Dahil sa likod ng bawat bilang ay may nawasak na tahanan, wasak na pamilya at kwentong hindi na may babalik. At ito ay nangyayari sa magkabilang panig. Kung gusto mong ibuod ang salaysay ng Israel tungkol sa mga tagumpay sa digmaang ito, malinaw na itong inilahad ni Netanyahu. Ayon sa kanya, matindi ang tinamaan ng Israel sa produksyon ng misil at infrastruktura ng nuklear ng Iran. Fábricas de centrifugal. Mga centrifuge, infrastrukturang militar, mga network sa pananalapi ng aparatong pansiguridad ng Iran, pati mga siyentipiko at matataas na komandante. Iyan ang inilalatag ngayon ng Israel bilang resultang militar. Ngayon, ibang usapan na kung ang mga pag-ataking ito ay maaari nang maging isang matatag na estratehikong kasunduan. At diyan nagsisimula ang mga pagdududa. Dahil ang totoo, ang tagumpay sa militar ay hindi laging katumbas ng solusyong pampulitika. Maaring napahina ng Israel ang mga kakayahan, maaring napilitan nilang makipag-usap ang Iran mula sa mahinang posisyon, maaring nailagay nila ang Hezbollah sa mas mahirap na posisyon. Pero nananatili pa rin ang pangunahing problema. Kung walang mekanismo na pipigil sa muling pagtatayo ng programang nuklear ng Iran at muling pag-armas ng Hezbollah at unti-unting pagbabalik ng banta sa hilaga, kung ganoon, ang tigil putukan ay maaaring pansamantalang pahinga lang sa pagitan ng dalawang yugto ng paglikas at digmaan. At ilang pagsusuri na inilathala ngayon sa media ng Israel ay tumutukoy nga sa direksyong iyon. Huminto na ang putukan, ngunit hindi pa rin natutugunan ang mga pangunahing layunin. Dito sa Israel, kakaibang pakiramdam. Kahit may usapan ng tigil putukan sa pagitan ng Israel at Iran, hindi ito parang tagumpay na dapat ipagdiwang o tapos na ang issue. Parang pagbabantay ito, mga tao'y nakatutok sa balita, laging may matang nagmamasid. Naghanap ng kanlungan ang mga pamilya dahil alam nilang maaaring tumagal o biglang masira ang tigil putukan kahit ilang oras lang. Kung may isang desisyon lang na magbago sa Tehran, sa Beirut, sa Jerusalem o sa Washington. May isang bagay na kailangang aminin, hindi lang isang panig ang nasaktan sa digmaan. Mabibigat din ang mga linggo para sa Israel. Sa personal, naranasan din namin ang mga araw na talagang komplikado.
Sa gitna pa ng pagdiriwang na tinatawag na Pista ng Pesach, may mga sirena, maraming namatay, mga inilikas at napakalaking presyon sa araw-araw na buhay. Sa parehong panahon, mataas din ang binabayaran ng mga sibilyang Lebanese dahil sa pambubomba. Kaya, anumang seryosong pagsusuri ay dapat isaalang-alang ang dalawang bagay, ang karapatan ng Israel na ipagtanggol ang kanilang mamamayan. At ang masakit na katotohanan na kapag lumalawak ang digmaan, ang mga ordinaryong tao, mga taong katulad natin, katulad mo na nanonood sa akin ngayon, ay nauuwing naipit sa gitna ng digmaan. Wala ni isa sa atin ang hininga ng opinyon. Sige, sa pangkalahatan, ang konklusyon ko ngayong 9 ng Abril, may tigil putukan sa pagitan ng Israel at Iran, pero marupok ito. Hindi pa tapos ang digmaan kontra Hezbollah. Sinusubukan ng Israel gawing diplomatikong bentahe ang pressure militar na ito. Ang problema ay hindi pa tiyak ang transisyong iyon. Dahil nais ng Iran na isama ang Lebanon sa tigil putukan, patuloy ang pagpapaputok ng Hezbollah at itinutulak ng Europa ang pagpapalawig nito. Nais ng Estados Unidos ang tagumpay ng negosasyon. At sa parehong oras, ayaw ng Israel na bigyan ng wad na katahimikan ang hilaga ng bansa na tatagal lang ng 1 linggo at pagkatapos ay muling sasabog. Kung bukas umusad ang pag-uusap tungkol sa Lebanon, ang tanong ay hindi kung makakaroon ng pansamantalang tigil putukan. Ang totoong tanong ay kung may makakatiyak ba na talagang hindi muling itatayo ng Hezbollah ang kanilang estrukturang militar malapit sa hangganan. Dahil kung wala ang garantiya na ito, mananatiling nakalaan sa Israel ang karapatang kumilos at ang hilaga ay patuloy na mamumuhay sa ilalim ng banta ng panibagong paglala. Sa madaling sabi, hindi pa nagtatapos ang digmaan na yon, kundi sinusubukan pang baguhin ang mga susunod na kabanata nito. Pumasok ang digmaan sa Iran sa pansamantalang tigil para sa negosasyon. Mainit pa rin ang front sa Lebanon at nakasalalay ang hinaharap kung magbubunga ang Islamabad ng tunay na mga kasunduan o bibili lang ito ng oras. Ang tanong ay hindi lang kung ano mangyayari bukas, kung ang tigil putukan ba ay simula ng 100 palabas o alanganing katahimikan lang bago ang mas matinding yugto. Salamat sa pagsama. Ipaalam nyo po sa akin ang inyong opinyon sa komento kung paano nyo inuunawa ang buong tigil putukang ito at kung naniniwala kayong magtatagal ito. Nagpapadala ako ng pagbati mula rito sa Israel. Huwag kayong aalis nang hindi nag-iwan ng like at ibahagi nyo ang video na ito. Kita-kits tayo!